Maayong gabi alang sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Bible study tonight. And tonight mga kaigsuunan na atay interesting ug controversial nga teksto nga pagahisgutan karon nga kagabihon. And I hope that it will be a blessing alang sa matag usa. So agig pagsugod, akong gihangyo atong mga mag-aawit alang sa usa ka awit. Makaawit man ako, bisan dalan malisod, ug sa katalagman ko. Amen. Thank you mga kaigsuunan sa maong pag-awit. And by this time, ato ang abrihan itong mga Bible in the book of Hebrews chapter 6. Actually, ang ato ang text tonight is verses 9 to 12 sa Hebrews chapter 6 mga kaigsuunan, pero dili tani masabtan kung dili nato basahon ang verse 1 paingon sa verse 12 mga kaigsuunan. Well, in fact, atong kinahanglan pagud i-consider ang chapter 5, 11 to 14 para ato agyong masabtan unsay gipasabot sa tuang teksto karon. So, let us begin reading sa atong mga Bible mga kaigsuunan in the book of Hebrews chapter 6 verse 1 paingon sa verse 12. So please follow me with your eyes. The Bible says, "Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do, if God permits. For it is impossible for those who were once enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the power of the world to come, if they shall fall away, to renew them again to repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. For the earth, which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. But beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak.
For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. And we desire that every one of you do shew the same diligence to the full assurance of hope and to the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo kay makanunayon gyud ang imong paghatag kanamo og mga pagtalunan Ginoong Dios matag gabi. Salamat sa kahigayunan nga imuhang gihatag. And thank you Lord because we can study your word. We can look at the Bible Ginoo and know things from it and learn things from it and marig-on mi imong mga pagtuo, makalahutay mi Ginoo sa pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo sa imong kaayog, sa imong gugma, naghihatag ka namo amahan, sa ilo ami sa among mga sala, sa ngalan ni Jesus gipangayo namo ang tanan. Amen and amen. Ang uluhan sa atong mensahe nga paghisgutan karon mga kaigsuonan is not forgotten. Okay? Not forgotten. Wala mahikalimti. So, I hope nga ato aning kita karon mga kaigsuonan, not forgotten. That is the title of the Bible study nga atong paghisgutan karon. Now, kaning Hebrews chapter 6 mao ni ang usa sa pinakakusgan nga bersikulo nga ginagamit sa ubang mga sikta alang sa pagpangatake sa doktrina sa eternal security nato nga mga Kristohanon. And sometimes this eternal security is known as once saved, always saved. And ato makita mga kaigsuonan nga kaning maong bersikulo mao ni ang ilang ginagamit sa pag-disprove sa once saved, always saved mga kaigsuonan. But I would argue nga instead of nga kani nga verse maoy muguba sa maong doktrina, it actually promotes and teach eternal security alang sa mga Kristohanon nga magtotoo mga kaigsuonan. And this verse is far from truth nga gamiton alang sa pagpangatake sa eternal security or sa once saved, always saved nga pagtulunan sa mga Kristohanon mga kaigsuonan. And I hope by the grace of God ang ato ang pag-explain sa once saved, always saved atong klaruhon daan because naapoy mga kasimbahanan karon that they are calling their doctrines once saved, always saved, but it is totally different from what we believe. Okay? Kay doon na po yung mga kasimbahanan nga nagtuo nga kung saved ka na kuno, pwede ka nang magpakasala. And that is not the one saved, always saved that we are teaching in our church. That is not biblical. And na po yung mga tao nga nagaingon nga ang kaluwasan nga tinuod nga imong maangkon pwede nga mawala. And that is not also biblical mga kaigsuonan. So atong lang taon karon ang giingon niining atong teksto. Now, let us try to look at the context para ato ang maklaro og mahimong tataw. The context mga kaigsuonan is the Apostle Paul is giving an appeal and warning. If it is the Apostle Paul, so wata kabalo kung kinsa gyud writer sa Hebrews. So the writer of the Hebrews is making an appeal and warning to his audience. Ang iyahang appeal mga kaigsuonan nga kaning mga katawhan sa Hebrews, kaning mga audience sa iyang gisulatan is magmalahutayon o magtubo diha sa ilang mga pagtuo. Dili magpabilin nga baby or di magpabilin nga bata sa ilahang pagtuo mga kaigsuonan, but the writer of the Hebrews is exhorting them para magtubo sila og magpadayon sa pagpalahom sa ilang pagtuo og pag-ila sa Dios. Tanawon nimo ang verse 11 chapter 5. Look at this. Of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. So daghan pa unta mig gusto isulti sa inyo Pero lisod pa kayo na mo ipasabot kay dili pa kay mo inaana ka tigpaminaw. Sumala pa sa
sa writer sa Hebrews. And verse 12, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. So ato makitaan mga kaigsuonan nga nay gamayng problema ang mga recipient ni ini nga letter mga kaigsuonan, because they were expected nga grow na sila, nga mature na sila silang kinabuhing Kristohanon, but in the final analysis, nakita sa maong writer sa Hebrews nga medyo immature ang ilahang kinabuhi isip mga Kristohanon mga kaigsuonan. They cannot take strong meat, but they need to receive milk pa lang sa pulong sa Ginoo. Verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. So, the writer of the Hebrews is saying that these people are still babe in Christ. Sanggol pa sa pananampalataya mga kapatid. Verse 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So ato makitaan mga kaigsuonan that one of the signs that a person is already mature in his faith is nakasayod na siya o makadiscern na siya kung unsa ang tama o mali, and not only that, he already have the faith to follow that which is right and to reject that which is wrong. So ato makita mga kaigsuonan. Okay? So kaning mga katawhan sa Hebrews medyo pa libog-libog pa sila. Kung unsa gyud tama, unsa gyud mali, unya usahay makabalik pa sila sa ilahang old religion because of some misunderstanding and some problems sa ilahang mga kinabuhi at the present time. And the apostle and the writer of the Hebrews is trying to help them para mutubo sila, mulahutay sila og mahimo silang mature sa ilang kinabuhing Kristohanon. And the advice of this person in verse 1 chapter 6, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, meaning go on into maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. You see? So di na kinahanglan nga balikon pagyud ang katubitawng mga ang ilahang kaluwasan nga they were saved from dead works and they were having faith toward God. You see, and verse 2 of the doctrine of baptism and of laying of hands and of resurrection of the dead and of the eternal judgment. So meaning mga kaigsuonan that the writer of the Hebrews are telling them nga ayaw na mo pagsettle sa inyong nahibawan sa foundation sa Christianity. Because these things listed in verse 1 and verse 2 are the foundation of Christianity. Ayaw mo pagsettle sa foundation, build, padayon sa pagtubo mga kaigsuonan. Di ba? Lisod po kayo og magtukod kag balay, puting lang og haligi imong ibutang. Dili mahimo. Pagkahuman ni magbutang sa puting og sa haligi, kinahanglan magpadayon ka sa pagtubo sa imuhang gambalay mga kaigsoon if you wanted to build something. And atong makita that the people here they are settling in the foundation. Basta kay nabautismuhan ako, basta kay I have received already the gift of the Spirit, basta kay nagtuon ako sa pagkabanhaw, basta kay nanakoy knowledge about the future judgment, okay na ko ani. So inana ang ilahang kuan mga inana ilahang attitude. But the apostle or the writer of the Hebrews is saying nga ayaw pag-settle diha, padayon mo, tubo mo. Dili ta mag-settle diha nga nasayod na tas pundasyon, kinahanglan magpadayon ta sa pagtubo sa atong kaalam ug kahibalo sa Ginoo. And that is a responsibility of a preacher mga kaigsuonan. Kabalo ka ang pastor, ang gawali sa simbahan, kung unsa ang iyang kaalam, dito ra pud taman ang kaalam sa mga membro simbahan. Why? Because he is the one who is preaching and teaching the church. That's why it is a responsibility sa pastor, sa preacher, sa teacher, nga magpadayon, magpalahom sa pagtuon sa Ginoo, pulong sa Ginoo, in order nga marilay niya na ang mga kamatuoran sa iyang mga katawhan. Dili kay magtuyok-tuyok lang niining mga butanga sa pundasyon. The first, lay the foundation, mo ang aligo ng pundasyon. Pag naligo ng pundasyon, padayon. Muna ang advice sa writer sa Hebrews mga kaigsuonan. And sa verse 3, ingon pang pulong sa Ginoo, and this will we do if God permit. Mao nitong buhaton.
Mao ni ato ang gitawag nga sundon atong buhaton kung itugot sa atong Ginoo mga kaigsuonan. You see, nakuha na nimong background, mao na ang gakahitabo aning panahon na mga kaigsuonan. And nana ang controversial nga verse 4 paingon sa verse 6 mo ni ang controversial nga verse. Ito tanawon, basahon ako pag-usab mga kaigsuonan. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit. You see, imposible kuno katong na-enlighten na, nakatilaw na sa mga regalo sa langit, o nakaangko na or partaker sa balaang espiritu. Verse 5, and have tasted the good word of God, nakadungog og mga wali, nakadungog sa gahom sa pulong sa Ginoo, and the power of the world to come. If they, look at this, if they shall fall away, na malagi mag-fall away, pastor, to renew them to repentance. So meaning, it is impossible to renew them to repentance if they fall away. So unsa ang giingon sa Biblia? Kung naa kuno'y tao nga nakatilaw na kuno sa pulong sa Ginoo, na enlighten na, nakadawat nagregalo sa balaang espiritu, unya nakadungog na sa maayong pulong sa Ginoo, kung muhunong sila, kung mag-apostasize sila, imposible gyud, it is impossible for them to repent. So muna ang ginaingon diri. So imposible kuno sa ilang nga magrepent mga kaigsuonan if they shall fall away. So this is the controversy of this verse. And there are a lot of people nga nagaingon nga pwede kuno mawala ang kaluwasan ngano tungod kay ingon sa verse 6, if they fall away, na kuno ma-fall away. So mali daw ang atong pagtuo nga ang kaluwasan nga tinuod nga naangkon sa usa ka Kristohanon di na mawala. Mali daw na kay ang verse 6 sa Hebrews chapter 6 nag-ingon nga if they fall away. Now ato aning timang-timbangon mga kaigsuonan. First, kani nga bersikulo, if they would follow their interpretation consistently, dili gyapon nila mabarugan. Nganuman, look at this. Alang sa ubang mga relihiyon mga kaigsuonan, alang sa mga ubang mga sikta, kita mga apostasita. We are apostatized. Kita nga mga alang kanila ha. Mga apostasy, we are under apostasy alang kanila. Now, ang gaingon sa Biblia, if they will apostatize or if they will fall away, imposible na to renew them to repentance. Now look at this mga kaigsuonan. So, kung tinuod yun nga mawala ang kaluwasan, ang meaning ani nga maong bersikulo, tanan nga mga tao nga nakasulay nga nawala na ang ilang kaluwasan, di na pwede maluwas because it is impossible to renew them to repentance. And katong mga membro nilang nagpabadlong, katong mga membro nila mga kaigsuonan nga nakasala and then nawala ang kaluwasan, di na to nila pwede balikon pagdawat sa simbahan og mobalik nganuman kay it is impossible to renew them to repentance. You see? And all other religion nga gitawag nilang apostasy, dili na nila pwede kumbidahon sa ilang pagtuo nganuman kay it is impossible to renew them to repentance. So nakuha nimong punto. So ato makita mga kaigsuonan that even them they would not accept, dili nila dawaton kini nga maong bersikulo because it will go against them if we would follow their line of thinking mga kaigsuonan. So unsa may gipasabot ni ining mga butanga? Unsa may meaning niya ani kaning na-enlighten na kuno, nakatilaw na sa heavenly gift, nakadungog sa pulong sa Ginoo, partaker of the Holy Spirit? Unsa man gipasabot ani? Ang key mga kaigsuonan is naa sa verse 7 ug sa verse 8. Kay mo ni ang key. Look at this, verse 7. Kay, di ba 4? Ato makitaan, kaning 4, gigamit niya ni nga metaphor. Ang verse 7 o verse 8 is actually a metaphor of the previous verses. Now look at this. For the earth, which drinketh the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs, meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. So meaning, ang iyang gigamit nga metaphor, katukunong mga tao, o katukunong yuta, nga perminti maulanan, unya, mutubo ang mga tanom, mutubo ang mga tanom sa farmer, unya, makaani siya, kato nga yuta, nakadawat og panalangin gikan sa Dios. In verse 8, the same situation,
But that which beareth thorns and briars is rejected and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Look at this. Naapod yuta nga giulanan na ay gitagaag blessing sa Ginoo, giulanan, pero imbis nga mutubo ang gitawag nga gitawag nga tanom nga maani, mga tunokon noon nga tanom ang nitubo. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, angay tong sunugon nga yuta. Now look at this. There are people, mga kaigsuonan, who hear the word of God, who have seen the enlightenment, pero wala mo absorb sa blessing o sa grasyas Ginoo. Wala nila gi-absorb, ilang gi-reject. Imbis motubo ang mga maayong tanom, nitubo ang mga tunokon. Mauto sila, mga kaigsuonan, ang mga impirnohonon. But there are also people who have received the same blessing, nituo sila, nidawat sila, and they were fruitfulness nga nitabo sa ilang kinabuhi. Now, ato makitaan, mga kaigsuonan, nga ang verse 4 paingon sa verse 6 is described just like verse 8. Mao ni sila ang nakadawat gihapon sa tubig, murag yuta ang nakadawat sa tubig, naka-experience sa enlightenment, naka-experience sa heavenly gift, kay nakadawat og tubig. Pero imbes katong gracias Ginoo nga ilang nadawat, imbis nga ang motubo is maayong tanong, mga tunokon ang nitubo. Meaning, mga kaigsuonan, wala nila gi-absorb, gi-reject nila ang grasya sa Ginoo nga ilang na-experience. Gi-reject nila ang kaayo sa Ginoo nga ilang nadawat, and they are not truly saved. So kaning verse 4, verse 5, verse 6, mga kaigsuonan, it is talking about unsaved people. Nga naman, tanawa. In 1 John chapter 2 verse 19, tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. 1 John chapter 2 verse 19. The Bible says, "They went out from us, but they were not of us." So meaning, mga kaigsuonan, there were people who were with them. Just like Judas, naguban-uban pa kang Ginoong Hesus. He was numbered with the apostles and disciples. But Judas was not really of God. Now look at this, mga kaigsunan. They went out from us. Nganong ni went out man? Ngano man? Once naguban-uban sila. Okay? But they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So atong makita, mga kaigsuonan, that there are people who are with the congregation, enlightened, seemingly enlightened, nakapartake sa mga grasyas pulong sa Ginoo nga madungog na silang pastor, but they went out, kaya nga naman originally, they are not of us, mga kaigsuonan. And kung imong tanawon ang Greek niini, mga kaigsuonan, nga if they shall fall away, there are scholars nga nagaingon ang gitawag nga gipasabot ani, while they are crucifying themselves, di ba? Seeing they crucify to themselves the Son of God. Kato nga mga tao, mga kaigsuonan, it is impossible to renew them to repentance while they are crucifying the Son of God to themselves afresh. While they are doing it, but naa sila chance pa nga masave, mga kaigsuonan, because when they are still doing that action, mauto ang imposible sila nga magrepent. But when they stop it, they repent, ato makita, mga kaigsuonan, nga God could accept them all over again. Now, continue ta sa tuang pagtuon. Matthew 7:22. Look at this. Matthew 7:22. Unsa man ang giingon sa pulong sa atong Ginoo? The Bible says, atong sugdan sa verse 21, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works?" So nganong nakadan man sila wonderful works? Nganong nakakast out man sila devil? Nganong nakaprophesy man sila? Why? Because they have experienced something from God. They have heard word from God. They have experienced grace and blessing from God. But ang giingon sa pulong sa Ginoo, verse 23, look at this. "And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity."
I never knew you. So meaning mga kaigsunan, from the very beginning, God did not know them. Wala niingon ang Ginoo nga, I knew you once but now I don't know you anymore. No. From the very beginning, God did not know them. Jesus Christ don't know them. I never knew you. So mala pa sa pulong sa Ginoo. But they have done wonderful works. They have prophesied. You see? They have, sa pulong sa Ginoo, cast out devils. You see? So atong makita mga kaigsuonan, nagingon biya ang pulong sa Ginoo, Jesus Christ, you cannot cast out Satan by Satan. So dili man nimo pwede i-cast out si Satanas, pinagi kang Satanas. So meaning, those people have cast out Satan through God. In the name of Jesus. They have experienced something from God. Pero, wala kaila tinuod ang Ginoo sa ila. So meaning mga kaigsuonan, posible di ay, according sa ato ang teksto, nga posible di ay, nga ang tao can have some experience of God, pero dili tinuod nga luwas. Okay? Now, to make it clear mga kaigsuonan, let us open our Bible in Luke chapter 17, verses 11 to 19. Look at this. Luke chapter 17, 11 to 19. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. This story is the story of the 10 lepers. Di na ako basahon pag-usab because this text is very, very familiar. So Luke 17, 11 to 19. The story is the 10 lepers. Nga giayon ni Jesus Christ mga kaigsuonan. And ato makitaan nga verse 13 ta magditso, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Kaloy imi Ginoo. So, they have come to, 10 of them, they have come to the Lord Jesus Christ. Miduol sila kang Ginoong Hesus. And verse 14, and when he shewed them, he said unto them, go show yourselves unto the priest. So meaning, they have heard the word of Christ. They experienced the word from Christ. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Nangalimpyo sila. You see? So meaning mga kaigsoon, these people, all of them, the 10 of them, experienced the power of the Spirit in their lives. Kaya nga naman, they were once lepers, pero nangaayo sila mga kaigsuonan. Nangatambalan sila. Now look at this, verse 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Isa lang ang nibalik kung nagsimba. Sa napulong kabuok nga naayo, nakadungog sa pulong sa Ginoo, niduol kang Jesus Christ, naka-experience sa gahom sa balaang espiritu, regalo sa kaayuhan, naka-experience sa Ginoo. You see? But, isa lang ang nibalik. Og ang nibalik mga kaigsuonan, unsa man ang giingon Jesus Christ verse 19. And he said unto him, arise, go thy way. Thy faith hath made thee whole. Isa lang ang naluwas. Ang napulo, nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ang napulo, naka-experience sa regalo sa Espiritu. Na ay healing silang kinabuhi. Naka-experience something of the power of heavenly things. Pero sa napulo nga naka-experience atong mga butanga, isa lang ang naluwas, kay isa lang ang tinuod nga nagbalik, isa lang ang tinuod nga nagtuo ni simba sa Ginoo, ni glorify sa Ginoo. So isa lang ang nahimong whole, isa lang ang naluwas. So meaning mga kaigsuonan, kaning verse 4, impossible for those who were once enlightened, tasted the heavenly gift. Healing is a heavenly gift. You see, and we're partakers of the Holy Spirit. They have received healing empowerment. So, it is possible nga daw na tao nga maka-experience na ining mga butanga pero dili tinuod nga luwas. So, ato makita mga kaigsuonan, these people are not truly saved. You see? Muna nga kani nga bersikulo wala nagtudlo nga mawala ang kaluwasan because in the first place, these people are not truly saved ang ginadescribe sa verse 4, verse 5 o verse 6. Kato sila, mao ni sila katong gi-illustrate sa verse 8 nga murag yuta nga giulanan nakadawat sa blessing sa Ginoo, nakadawat sa gracias Ginoo, perminti giulanan, pero instead nga mutubo ang tanom nga maayo, nitubo sagbot, nitubo gitawag nga tunok, mao na angayan sunugon, impiernohonon. Nakuha nimong punto? Ayok sabta nimo mga kaigsuonan. Now look at this. And the other key of this passage is ang verse 9. Tanawa ang other key sa passage, verse 9. So, the first key, verse 7 and verse 8, that the second key is verse 9. Ano man, tanawa. But beloved, we are persuaded. Look at this. We are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we does speak
ang ginaingon ni sa writer sa Hebrews, do with us speak. Meaning, bisag inani among pag-istorya sa inyo ha, ay magkabalaka kay kumbinsido mi nga dunay mga mas maayong butang alang diha gikan kaninyo. Why? Because the things that accompany salvation na ay mga butang nga nakita sa ilang kinabuhi nga accompany salvation. You see? Unsa man tong mga butang nga mga kaigsuonan nga nag-accompany sa kaluwasan. Di ba Ephesians chapter 2 verse 10? Di ba? Usahay ginaputol nagbasa pero atong kumplituhog basa mga kaigsuonan. Ephesians chapter 2. Open your Bibles there. Ephesians chapter 2 mga kaigsuonan. The Bible says verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Klaro kaayo ang kaluwasan way labot buhat, grasya og madawat pinagig pagtuo. Pero verse 10, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. We are not saved by good works, we are saved for good works. May kalahian. Kay if by good works meaning pinaagi kaluwasan, mali na siya. At pinaagi binuhatan, mali na siya. But for good works alang sa maayong buhat. Kay ngano man which God hath before ordained that we should walk in them. Sa wa pa kanaluwas mga kaigsuonan na anay giplano nga mga maayong buhat ang Ginoo para sa imuha nga imong pagasundon afterwards. You see? So meaning ang mga butang nga nag-accompany sa kaluwasan, human nimo naluwas na ay plano ang Ginoo para sa imuha na kay purpose. And kung imo nang gituman nga purpose mga kaigsuonan, na kay assurance nga luwas gud ko ngano man because I am following what God willed for me before the time. Mo ni ang ginaingon diri nga things accompany salvation. Nagauban sa kaluwasan, luwas ka na ay nagauban ni ana nga mga butang mga kaigsuonan. Diba James chapter 2 verse 18 o verse 26, ang pagtuo nga walay binuhatan patay ipakita ang imong pagtuo pinaagi sa imong binuhatan. You see, and look at this. In Hebrews chapter 10, open your Bibles there, 38 and 39. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Look at that. If any man draw back, my soul have no pleasure in him. Pero tanawa ang verse 9. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the souls. We are not of them who draw back. Nganong dili man ta mo draw back, pastor? Nganong mangyud nga assured ta og natay security nga dili gid ta mo atras kung nakaangkon tag tinuod nga kaluwasan. Ngano? Philippians 1:6 mga kaigsuonan ing tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Philippians chapter 1 sa verse 6, the Bible says, being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Siya nga nagsugod og pagbuhat og maayong binuhatan nga na kanimo mga kaigsuonan. Iyang padayunon kana hangtod sa adlaw ni Ginoong Hesus. So ato makita mga kaigsuonan, mao day na ang natay assurance kay dili day kita ang gapaningkamot para bantayan ang atong kaluwasan. It is God himself who save us. Siya ang gakip sa ato. We are not keeping our salvation. Ang uban manggod nagaingon nga pag maluwas na ka pagtuo lang, pero imuha kunong bantayan ang imong kaluwasan pinagis binuhatan, mali gyapon na mga kaigsuonan. When you are saved by faith. And when you stay being a Christian, it is also by faith mga kaigsuonan. Mao nang makahimo tag maayo why we believe in the Lord that He will be working through us. You see? Now, tanawa ang giingon si Jude verse 24 mga kaigsuonan. Kinsa man gyud magbantay, kinsa man day ang magkeep sa imuha verse 24. Jude 24. Now unto him that is able to keep you from falling. Wow. Our Lord is able to keep us from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So klaro kayo ang giingon sa pulong sa Ginoo nga ang Dios kaya niyang mubantay nimo igsuon, kaya niyang i-present ka nga faultless, limpyo way sala pag-abot sa panahon mga kaigsuonan. And look at this. And the third key, ikatulong nga key nga nagahatag sa tug assurance sa atong kaluwasan, verse 10, for God is not unrighteous
to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. So higala igsuon ang Ginoo di siya kalimot sa imong mga gibuhat nga mga maayong butang alang sa iyahang kahimayaan ug alang sa iyang mga katawhan. Since you are saved, you have been used by God, di ba? Kaya kung giingon ganina, naanay mga maayong buhat nga giandam ang Ginoo nga imong sundon. So mga kaigsuonan, all those things nga imong gibuhat para sa kahimayaan sa Ginoo di niya limtan. Dito masayang igsuon. You see? Dili masayang ang mga butang nga ang mga ganti nga giandam sa Ginoo alang sa imuha igsuon. See? So di kalimot ang Ginoo. Now tanawang yung sa Biblia in Matthew 10:42. Look at this. Matthew chapter 10 verse 42 mga kaigsuonan. Ang giingon sa pulong sa atong Ginoo, very simple verse, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of the disciples, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. So you will be rewarded one day. How can you rewarded? How can you be rewarded? How can this verse true nga? You shall in no wise dili gayud mawala imong ganti. Kung malabay kag impierno kay nawala imong kaluwasan. You see? In the first place, dili man ikaw ang nagbantay sa imong kaluwasan, ang Ginoo may naghawid nimo mga kaigsuonan. Now, verse 11 and verse 12. Kaning verse 11 ug verse 12, encouragement ni sa writer sa Hebrews para magtinarong ta, magpadayon ta. Again, lahi ang assurance, lahi ang security. Kay ang security mao na ang objective truth, ang kamatuoran nga giingon sa Biblia nga di na gid mawala imong kaluwasan, and based of those objective truth na kay seguridad. Pero kaning assurance mga kaigsuonan mao ni ang subjective nga imong mabati nga ay assure gud kay ko, sure gud nga luwas ko. Ang imong assurance sa imong kagalingon. You see, sometimes na ay mga Kristohanon nga mawad-an sila assurance for a period of time, nga naman because of some weakness nga may tabo silang kinabuhi, makaingon sa luwas ba gyud ko. Pero atong makita nga dili mawala ang ilang security, kay ang ilang security mga kaigsuonan is nakaangkla sa kamatuoran sa mga saad sa Dios. Kay bisan pa og ang imong feeling wala na mauusahay tungod sa imong tawhanon nga mga pagbati, wala nawala imong security, kay wala nakabase sa imong pagbati ang imong seguridad, nakabase sa kamatuoran sa mga saad sa Dios. Pero ang atong assurance kay subjective man siya, involved man atong pagbati, ang atong assurance, mo ganing assurance kay nakasurta nga luwas ta. Sometimes malibog atong pagbati. Mao na si Apostle Paul, or if it is Apostle Paul or the writer of the Hebrews, na siya'y tambag, verse 11. And we desire that every one of you do show the same diligence. Maning kamot, naagoy diligence. To the full assurance of hope unto the end. You see, makaangkong tag diligence, maning kamot na, magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, maghimog mga maayong butang para natay assurance. Kaya ang atong assurance mga kaigsuonan nakabase sa atong experience sa gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nakita ito itong kabaguhan, nabati ito ang gugma sa Ginoo, ato nabati ang gugma sa mga igsuon. So, ato makaingon ka nga, ay, assure ko nga, luwas na kung ano man, tungod kay gibago sa Ginoo akong kinabuhi. Tungod kay, nabati na nako ang gugmas mga kaigsuonan, na nako'y gugma sa Dios, na nako'y love sa pagampo, na nako'y love sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mo nang nakay assurance kay nga naman, nagapadayon nimong diligence. So si Apostle Paul, if it is Apostle Paul, yang gitambagan nga, you need to have this diligence para na kay full assurance. Verse 12, that ye be not slothful, di ka mahimong tapulan. You see, di magtinapol, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. So, in Hebrews chapter 6, mga kaigsoon, mixture of security and assurance. You see, mauna usahay, magkamali ang daghang mga katawhan, kay isagol nila ang assurance o ang security. You see? And sometimes mga kaigsuonan, mauna ang Bible, nagaingon nga paningkamot gyud, gitawag nga lahutay gyud, nga naman, para masigurado ka sa imong assurance. Di ka maglibog sa imong kaluwasan, isip usa ka magtotoo. Kaya atong una-una usahay sa atong tawhanon nga mga pangunahuna, di ba?
usahay gani na makahimo kag sala atubangan sa Ginoo, luwas pa gyud ko ba no. So you see, so ato makit-an kaigsuonan nga we need to have this assurance. Pero ang atong security wala nakabase tong pagbati. Bisan pag gibati nakaog ka ng murag bugat na kay imong kasing-kasing mga kaigsuonan. Tungod kay ang imong seguridad sa imong kaluwasan nakaangkla sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Wala na nabase sa imong pagbati. Regardless of your feeling, you are saved. You have the security in Christ. Mauna mga kaigsuonan nga kaning assurance of salvation dili ni mabungkag sa imuhang kinabuhi, magpadayon ni nga lig-on kung firm ang imong understanding sa imong security. You see? So you must have firm understanding sa security of your salvation for you to have firm assurance. Musunod ang assurance sa security. So I hope with the grace of God, imo kining nasabtan nga mga butanga, mga kaigsunan. So you see, we have proven nga Hebrews chapter 6 di ay wala nagtudlo nga mawala ang kaluwasan. Apan nagtudlo hinuon siya nga ang tinuod niya Kristohanon di nagyud mawala ang iyang kaluwasan. Usama ni Apostle Paul nag-ingon, or the writer of the Hebrews, verse 9, we are persuaded better things of you. Okay? The writer of the Hebrews know that these people will grow. They will continue in their faith, mga kaigsuunan. They are not of them who draw back. So igsoon, karon basing naa sa tuwa karon diri nga naglibog ka sa imong kaluwasan. Basing naa sa tuwa karon diri nga muraog luwas ko dili. Siguraduha imong kaluwasan. Namatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala, gilubong og nabanhaw. Og atong makita mga kaigsunan, wala ni si bisan kinsa nga makaagaw kanimo gikan sa iyang kamot. Mao na imong security. Ang Ginoo mo'y gabantay sa imong kaluwasan, dili ikaw, dili imong pagbati. Mao na imong security mga kaigsuonan. And I hope by the grace of God, you will continue believing. You would love the church. You would continue sa pag-ampo, pagtuon sa pulong sa Ginoo, continue serving the Lord para mahimong firm ang imong assurance. O basi na adri karon nga wala pa ka nakaangkon sa kaluwasan, dili pa ka sure sa imong kaluwasan, igsuon, karong gabi una, pwede kang ma-sure sa imong kaluwasan. Namatay si Jesus Christ tungod sa imong sala, gilubong og nabanhaw. Ibutang imong pagtuo nga kaniya nga iyang gibuhat sa krus, igo alang sa imong kaluwasan. Pag hinulsol na sa imong mga sala, dawata siya nga mahimo nimong Ginoo og manluluwas. Put your faith in Him and call upon His name. Lord Jesus, luwasan taon ko, luwason kaniya. Kay si bisan kinsa nga moduol kaniya, di gid niya pagbalibaran. Salamat sa paminaw, usa ka awit alang kanimo. Manluluwas ko nagmando, unsa pa'y hangyon ko. Ako bang duha-duhan ang pagtuton nga dayon. Ang langit no pakigdait, ginahuptan ko karon. Kaing sayran ko sa hingpit, nga matarong si Jesus. Kaing sayran ko sa hingpit, nga matarong si Jesus. Manluluwas ko nagmando, malipayong dalan ko. Grasya man gihatag niya, o kalanon sa kalag. Bisan lawas ko maluya, o buhawon king kalag. May bato ko nga nakita, sa kalipay nagtuboy. May bato ko nga nakita, sa kalipay nagtuboy.
Amen. Salamat sa mga pag-awit. This time, if you have prayer requests, you can send in your prayer requests sa Messenger. And we would love and be willing to pray for you. Magampo, tama nga langit nun. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa mga kaigsuunan that you have gathered here sa maong platform, Lord, to listen sa imuhang pulong. I pray, Ginoo, nga ikaw magalig-on, magabless sa matag usa kanamo. And even, Lord, those people who will be watching in this message in the future sa YouTube, ikaw magauban, magabless kanila, Ginoong Dios. Ligunang matagusa, itugot, Lord, nga amog yung kuptan among seguridad, Ginoo, among security diha kang Kristo Jesus. Kay wala nakabase ang among security, pinaagi sa among binuhatan, pinaagi sa among mga pagbati, apan pinaagi sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus alang kanamo. Apan, Ginong Dios, help us to be assured sa among kaluwasan, pinaagi sa pagtabang kanamo, Ginong Dios, nga magtuman sa imong mga kabuton. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong gugma, gihatag kanamo, Amahan, pasaylo amin sa imong mga sala. In Jesus' precious name, gipangayo na mong tanan. Amen and amen. Amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Salamat